For today's video, medyo chill lang ulit tayo. Medyo step back lang tayo ng a little. Gusto ko i-discuss sa inyo on how I stop myself from being an impulsive buyer. And lalo na ngayon, this Christmas season, talagang namimili tayo. So, unang-una sa lahat, ano ba ang ibig sabihin ng impulsive buying or pagiging impulsive buyer? Well, ito yung yung tipong pag may nakita ka at naisip mo kagad na bilhin, binibili mo na kagad without thinking or properly deciding on it. As in, pag nakita mo, ay okay yan, bilhin natin yan, ganon. Medyo ganun ako dati, lalo na during the time when I was still in the corporate setup. Ang nangyayari is, kapag may pera ko, malakas ang purchasing power ko, hindi ko na iniisip kung magkano ba yan, makakatulong ba yung item na yan, magagamit ko ba talaga yan, etc. Hanggang sa nung time na yon, parang every year na lang ako nagpapalit ng cellphone, kahit medyo okay pa siya. So sabi ko, hindi na pwedeng ganito, wala akong ipon at puro utang pa. So during that time, medyo lumalaki na rin yung credit card debt ko, dahil sa overspending and sa pag-impulsive buying ko or pagiging impulsive buyer ko. So ito yung mga thought process ko nung time na sinimulan kong baguhin ang sarili ko. Unang-unang ginawa ko is I made it harder for myself na bumili ng mga gamit. Ibig sabihin lang nito na instead na one click away para makabili ka, pinapahirapan ko ang sarili ko. Nandiyan na yung dinidelete ko yung app, dinidelete ko yung mga nakasave na credit card. Nandiyan din na yung tumigil ako sa panonood ng mga gadget reviews, etc. Binigilan ko yung sarili ko na ma-amaze at ma-curious sa mga bagong gadgets. Thus, kung walang tukso, hindi ako matutukso. Number 2 is cool off. Hindi lang sa magkarelasyon nag-i-exist ang cool off. Nag-i-exist din yan sa mga gusto mong bilhin. For example na lang, nung lumabas yung bagong iPhone 17 Pro Max 1TB edition na color orange, talagang gustong-gusto ko talagang bilhin. Ang however, ginawa ko is natulog ako isang araw, dalawang araw, 1 week, until 1 month na hindi na tumatakbo sa isip ko yung iPhone 17 Pro Max 1TB edition na color orange. Pwede na! Thus, ngayon, sa tingin ko, hindi ko naman siya kailangan. More on urge lang talaga yun ng wants ko. So, kung meron kang gustong biling item na sa tingin mo naman na hindi mo talaga kailangan, try mo rin i-practice ang cool off rules. Sa mga small purchase item like 2,000 pesos and below, na hindi naman importante talaga, pwede mo siyang tulugan at pag-isipan within 24 hours. And after 24 hours, kung sa tingin mo, kailangan mo pa rin yung item na yan, then go, bilhin mo siya. Sa mga big ticket items naman, like bibili kayo ng bagong appliance, bagong TV, bagong cellphone, ito naman, try nyo tulugan ng 1 buwan, ng 30 days. And after 30 days, balikan nyo ang sarili nyo, tanungin nyo kung kailangan nyo pa ba bilhin yung ganitong big ticket item. Ibig sabihin lang nito, kung oo, ibig sabihin, it's a necessity and kailangan talaga sa pamumuhay nyo. Number 3 is, hanapin nyo kung ano yung nagtitrigger sa inyo para maging impulsive buyer. Ano ibig sabihin nito? Actually, merong 4 na emotions na nagtitrigger sa atin para maging impulsive buyer. Nandiyan ang hungry or paggutom kayo. Number 2 is angry or anxious kayo. Ibig sabihin, galit kayo, nasa taas kayo ng emotion nyo, and gusto niyang bilhin na yan, na kayo nag-iisip. Number 3 is kapag malungkot kayo, yung tipong nagsiself-pity kayo, buti pa siya may bagong cellphone. And lastly, kapag pagod na kayo, na hindi ka na talaga nakakapag-isip, na pindot-pindot ka na lang talaga. At so, itong 4 emotions na to, ito usually yung nagtitrigger sa atin para hindi tayo makapag-isip ng maayos kapag namimili tayo. So, pag na-identify mo na yung triggers na yan, syempre, just resolve those triggers. Kunyari, gutom kayo, kumain muna kayo ng maayos. Pangalawa, kung galit kayo, magpababa muna kayo ng galit. And tingnan nyo kung kailangan nyo pa talaga yung item. Number 3, kung malungkot kayo, palipasin nyo yung ilang araw at try nyo maging masaya and balikan nyo ulit kung kailangan nyo pa yung item na yan para maging masaya kayo kasi nalulungkot nga kayo. And lastly, pag pagod kayo, try nyo rin matulog at magpahinga. Tapos, saka nyo balikan kung kailangan nyo pa yung item na yan. Siguro last tip ko na lang sa inyo is that kapag mamimili kayo, para maiwasan nyo yung pagbili ng mga unwanted items, kailangan nyo gumawa ng shopping list nyo. Meaning kung ano lang ang nakalagay sa shopping list nyo, yun lang din ang susundin nyo. Nangyayari yung pagbili ng mga unwanted items natin, especially yan sa grocery. Kapag wala kang listahan, madalas, at nangyayari talaga to, even us, merong mga extrang bagay na nabibili. Lalo na pag may nakita ka dyan na sale, buy one, take one, ganyan, or 20% off na item. Dahil wala kang listahan, more often than not, binibili at kinukuha na lang natin siya. So ito na lang yung iiwan ko sa inyo. Pag may nakita kayong sale na sinabing 75 pesos, previously 100, at binili mo yung 75 pesos na item na yan, ang ibig sabihin lang yan, hindi ka nakatipid ng 25 pesos. Ang ibig sabihin yan ay gumastos ka ng 75 pesos. Lalo na kung yung item na yan ay hindi mo talaga ginagamit or kailangan. So for our question of the day, meron pa ba kayong ibang practical tip para makaiwas maging impulsive buyer?
Comment yan sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly Gcash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay RMR Real Estate Channel. Sabi po niya, shoutout po Sir Pat, dapat po i-correct kung hindi tama ang kanilang pag-market. God bless po. Kay RMR Real Estate Channel or RMR Real Estate Channel, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!